Nakakita ka na ba ng bato buhat sa bahay ng mga bubuyog? Sa bahay ng pukyutan, unang tinatawag nga nating honeybees. Dahil kung makakuha ka nito, ay napakarami nitong bisa at maaari mong pagkagamitan. Hello, what's up? Your best here. Sa bidyong ito ay alamin ang kakaibang gamit na maaaring makuha buhat sa bahay ng mga bubuyog. Saan mo nga ba ito magagamit? At papaano ito aalagaan? Kaya kung isa ka ring magmumutya o antingero at mahilig sa mga videong kagaya nito, ang videong ito ay para sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Nakatikim ka na ba ng pulot o ng honey? Isang likido na buhat sa espesyal na hayop na kung tawagin nga ay bees o mga honeybees. Napakatamis nito, masustansya at maraming health benefits. Kung kaya naman, mataas din ang katumbas nitong halaga. Ang pinakamahal ngang pulot o honey sa buong mundo ay ang tinatawag na Manuka honey na libu-libong dolyar ang presyo dahil sa isang lugar lamang sa buong mundo ito makukuha at ito ay sa New Zealand. Kadalasang namamahay ang mga bubuyog o ang mga honeybees sa mga puno, sa mga bungad ng kuweba, sa mga butas ng kahoy, at sa mga masisikip na bitak ng lupa o bato. Ang ilang bubuyog naman ay gumagawa ng mga pabilog na bahay sa mga ilalim ng malalaking dahon ng kahoy. At hindi gaya ng mga honeybees, ay wala silang kakayahang gumawa ng honey o ng pulot. Subalit gaya ng karamihang mga bubuyog, ay napakasakit nga nilang mga gat at tiyak na mamamaga ang alinmang bahagi ng katawan mo na kanilang matataniman ng kanilang kisot o kagat. Subalit marami pa ring mga sumusugal para lamang makaharvest o makakuha ng masarap nitong pulot. Beehive naman ang tawag sa ginagawang bahay ng mga honeybees. Dito nila inilalagay ang kanilang mga itlog, ang mga larva, habang ito ay nagsisilaki at gayon din ang pulot o honey na buhat naman sa mga nektar ng halaman at bulaklak. Subalit kung magkataon na makasumpong kayo ng isang bato o isang solidong mineral sa kanilang bahayan na animoy naging batong pulot o bahagi ng kanilang bahay, ay kunin mo ito. Sapagkat napakahusay nitong pampaswerte sa buhay, sa pag-ibig, at lalo na nga sa paghahanap ng trabaho. Magagamit din ito bilang pantaboy ng mga masamang elemento, kaya mainam na isama ito sa inyong mga tangang pangontra o mga amulet. Napaka-rare lamang na makahanap ka nito. Kaya kung makasumpong ka nga nito, ay ingatan at maaari mong ibabad sa pulot habang nakalagay sa munting sisidlan. Ikaw, gusto mo rin bang magtangan nito? Sa inyong lugar, may mga bahay pa ba ng honeybees? O sa kasamaang palad, ay nakaranas ka na rin bang makagat nito? Nakatikim ka na ba ng natural at purong pulot pukyutan o honey? Sapagkat ito ay mayaman nga sa mga sustansyang kailangan ng ating katawan. Una na nga bilang panlaban sa infeksyon at para sa masiglang puso. Subalit batid mo ba na hindi lamang ang honey o ang pulot nito mismo ang masustansya, bagkos pati na rin ang pinagkukunan nito o ang tinatawag na honeycomb o bahay ng bubuyog o bahay ng honeybees. Hello, what's up? Your best here. Kaya naman halika at alamin ang mga benepisyong dala ng pagkain mo at pagkonsumo ng bahay ng pukyutan. At kung bakit nga ba ito ay kailangan mo ring matikman. Honeycomb, dugos, beehive o bahay ng pukyutan kung tawagin. Ito nga ay pinagkukunan ng matamis at masarap na honey. Subalit madalas ay kinakailangan mo munang suungin ang napakaraming bubuyog o mga pukyutan bago mo nga makuha ang masarap at matamis nitong honey. Kung kaya naman,
Madalas nga ay mas pinipili na lamang nating bumili sa mga ibinebenta sa tindahan. Subalit, hindi ka nga nakasisiguro kung ito ay puro at walang halong tubig o kaya naman ay asukal, sapagkat ang purong pulot pukyutan o honey ay full pack sa mga masustansyang nutrients at gayon din naman ang bahay nito o ang honeycomb. Batid mo ba na ang mga bahay ng bees ay masarap nguyain, na chewy, gaya ng gum? Ito ay nagtataglay ng long chain fatty acids na maganda sa ating mga puso at nagpapababa rin ng cholesterol level. Ito rin ay mayroong natural na mga alcohol content na mainam sa kalusugan. Kaya nga mapapansin mong medyo malalasing ka nga kung maparami ang konsumo mo nito. Maaari mo rin itong gawing alternatibong sugar para naman sa mayroong mga diabetes. At dahil ang honeycomb ay mula nga sa mga wax na napuproduce ng mga bees at inihahalo nila sa honey at mga pollen buhat sa mga bulaklak, kaya naman ito ay isang natural at organikong pagkain na nag-uumapaw sa sustansya. Mayaman din ito sa mga carbohydrates at antioxidants na kailangan ng ating katawan. 3 hanggang 4 na ulit ngang mas masustansya ang natural na pulot buhat mismo sa bahay nito kesa sa mga nabibili na nakaproseso na. Mainam rin para sa mga batang inuubo ang pagkain ng bahay ng pukyutan. Subalit tandaan na makasasama naman ito sa mga baby o mga sanggol sapagkat maaaring magdulot ito ng karamdamang tinatawag na botulism. Mainam rin sa ating atay ang pagkain ng bahay ng pukyutan sapagkat ang mga beeswax alcohols na tinataglay nito ay magpapaganda sa kondisyon ng ating atay. Maaari mo ngang gawing palaman sa tinapay o flavor sa mga dessert ang honeycomb mismo. Pwede mo ring ihalo sa salad o sa mga hiniwang prutas. Tandaan na the more na mas darker ang kulay ng honeycomb, ito ay mas mayaman sa antioxidant. Maaari mo rin itong iimbak hanggang 1 taon sa room temperature o kahit frozen man. Subalit tandaan na dahil ito ay matamis at kahit pa ito ay natural sweetener, marapat na kumonsumo lamang ng sapat at hindi sobra-sobra sapagkat maaring ito ay makasama rin. Hindi ba't marami palang pakinabang ang bahay ng mga bees o pukyutan? Ikaw, mayroon ka bang idea kung papaanong malalaman kung sariwa ang honey at walang halong asukal o syrup? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Anting-anting o bertud, buhat sa kukun. Narinig mo na ba? Isang natatanging bertud na di tulad ng ilang mutya ay pawang kung saan-saan mo nga lamang maaaring makuha. Ang mutya, buhat sa kukun. Hello, what's up? Your best here. Ikaw rin ba ay mahilig mangolekta ng mga espesyal na bato at mga talisman buhat sa kalikasan? Kung gayon, ang videong ito ay para sa iyo at tiyak na ngayon mo pa lamang maririnig ang kaalamang ito. Ano nga ba ang kukun? Ang kukun o kilala rin sa mga katawagang chrysalis ay isang natatanging bagay na kadalasang yari sa silk at bumabalot sa mga uod, sa mga pupa at mga insekto sa panahon ng kanilang larva stage. Stage o yugto sa kanilang buhay na kung saan mula sa uod ay magiging na silang ganap na paru-paro o mga insekto. Tandang-tanda ko pa ay madalas na nga itong nakikita sa mga nakabalot na dahon ng mga punong kahoy o minsan naman ay makukuha sa mga nabungkal na lupa. Espesyal ang kukun dahil ito ang yugto sa buhay ng mga insekto na kailangan nilang isuko ang lahat at sumilid sa kanilang mga kukun. Ito ay magsisilbi nilang proteksyon habang sila nga ay nagtatransform.
Subalit kung iyong tatanungin, hindi naman lahat ng klase ng paru-paro ay dumadaan nga sa pagkakaroon ng kukun. Ang iba ay pawang mga pupa lamang at doon ay pumipisa upang maging ganap na paru-paro. Subalit alin nga ba rito ang mutya o bertud sa kukun? Ang uod ba mismo, ang pupa o ang larva nito? Ang mutya sa kukun ay ang mga pagkakataon na ang isang larva o uod ay nasa yugto ng pagpapalit nito ng anyo at habang ito ay nasa loob ng kukun, na kung magkataon ay hindi nila ito nalalampasan ang yugtong ito, ay tuluyan na nga silang magiging animoy solidong bato o mga mineral na kahugis pa nga minsan ng uod o ng pupa. Kunin mo ito dahil ito ay maaaring magamit mo. Ang mutya sa kukun ay isang mahusay na pantaboy ng mga negatibong enerhiya at makakaiwas rin na maging lapitin ng mga masamang elemento. Mahusay rin ito sa paghahanap ng trabaho o hanap buhay at lalo't higit ay magaling na pampaswerte sa mga negosyo. Ibalot lamang ito sa bulak o sa pulang tela at ilagay sa wallet o lagayan ng pera. Isang pampaswerte na buhat sa kalikasan, buhat sa kukun ng mga insekto at paru-paro. At bukod pa rito ay lagi po nating tatandaan ang aral sa kukun, na matuto tayong isuko ang sarili sa Diyos at manalig sa kanyang mga plano para sa ating buhay. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.